Good morning, Boker Tov, Yom Tov, good day. Magandang umaga muli sa bawat isa na makikinig at nakinig sa mensaheng ito, sa umagang ito. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong security of salvation versus assurance of salvation. Be grounded on the other and fly high on the other one. No? Be grounded but fly high. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Ephesians chapter 4 verse 25 to 32. Security of salvation versus assurance of salvation. Be grounded but fly high. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At matatagpuan po yan sa Ephesians chapter 4, verse 25 to 32. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pagtatalakay ng the book of Ephesians. Nandito na po tayo sa chapter 4 at nandun na po tayo sa bandang huli ng chapter 4. Katulad ng aking sinasabi dati, ang sulat ni Pablo sa taga-Efesos ay parang nahati ito sa dalawang portions. Unang-una po about the doctrinal side, kung paano po talaga naliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus lamang. At the same time, doon sa last portion ay pinapakita po yung practical ways kung paano po mamuhay ang isang Kristiyano na nakatanggap na talaga kay Jesus Christ at na-regenerate na or na born from above or born again or nabuhay na ang kanyang spiritual na pag-iisip, ang kanyang spiritual component. So, yun po ang ating pag-usapan ngayon. Security of salvation versus assurance of salvation. Ano ba yung security of salvation? At ano yung assurance of salvation? Tatapit ang conclusion natin doon ay be grounded on the other side and fly high on the other side. Ang ating pong babasahin ngayon ay nasa Ephesians chapter 4 verse 25 to 32. Okay? We'll wait for others to join us in this FB Live. Upang sabay-sabay po tayong magbabasa ng Biblia. Kasi alam po natin ang salita ng Diyos na galing sa kanyang book ay makapangyarihan ito at ito ay hindi babalik sa kanya na walang nagagawa sa mga buhay ng mga tao na makikinig nito. No? Sabi nga ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power for salvation to those who believe, first to the Jews and then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just or righteous shall live by faith. Sinabi din po sa Romans 10:17, faith comes by hearing, and by hearing the word of God. Faith, ang ating pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, at ito po ay salita tungkol kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is the center of this message sa buong Bible. Ang Biblia po ay good news yan, pero nasentro po yan kay Jesus Christ. Even doon sa Old Testament, hinulaan na po si Jesus Christ doon. At dito sa New Testament, siya po ay na-reveal. Okay? Let us start. Okay, let us start. Magandang umaga muli sa bawat isa, Boker Tov. Good morning. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan nating security of salvation versus assurance of salvation. Magkaiba ba yan? Kikinggan natin. Sabi nga doon, security of salvation versus assurance of salvation. Be grounded but fly high. No? So let us read the book of Ephesians
In chapter 4, verse 25 to 32, ang aking pong babasahin ay New King James Version. Ang subtitle po dito ay Do Not Grieve the Spirit. Verse 25, Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. For we are members of one another. Verse 26, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Verse 30, And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama na nasa langit, kami ay muling nagpapasalamat muli, Lord, sa isang magandang araw na binigay mo sa aming mga buhay. At kami, Lord, ay dinala mo dito sa isang lugar o isang sitwasyon na kami, Lord, ay makarinig na yung mga salita. Alam po namin, Lord, na hindi po ito aksidente. Ito, Lord, ay iyong ginawa o plinano bago pang pundasyon ng daigdig na to, upang kami, Lord, ay makarinig na yung mga salita sa pamagitan ng aming pagbabasa o pakikinig sa mga binabasa sa Biblia, at ganoon din po sa mensahe sa umagang ito. Sa akin po, Lord, personally, ako po, Lord, ay nagpapasalamat sa benepisyo or pribilehiyo na binigay mo sa akin upang maipahayag po, Lord, ang iyong mga salita. Lord, sa amin din pong makikinig ay buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan po namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Kasi alam po namin, Lord, na ang mensahe na to ay personal po na ibinibigay mo sa amin. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Katulad ng aking sinabi kanina, tayo nandito na sa ating portion ng chapter 4 ng Ephesians. Nandun tayo sa last part ng chapter 4. At dito po ay pinapakita yung mga practical ways kung paano po mamumuhay ang salita ng paano po tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang ibig sabihin ng isang Kristiyano ay naniniwala kay Hesukristo na ang kanyang salvation ay sa pamagitan lamang ng ginawa ni Hesukristo at ang kanyang pagkatao o pagka-Diyos. No? And sabi nga natin na it is all by grace. But dito sa practical ways na sinasabi ni Paul dito, pinapakita niya dito na ito dapat ang gagawin ng ibang mga tao. Ito dapat ang gagawin ng isang Kristiyano. Kaya makikita natin dito na pinapakita niya yung mga steps on how we will live our life. Bakit ko po pinamagatan itong security of salvation versus assurance of salvation? Be grounded on the other and fly high on the other side. Because marami po sa atin hindi mo po ma-differentiate ang ibig sabihin ng security of salvation at anong ibig sabihin ng assurance of salvation. Kung tayo po ay magbabasa ng mga statement of faith natin sa church, ang nakasulat doon ay security of our salvation. Ang ibig po sabihin ng security ng ating salvation, ang ating pong kaligtasan na ginawa ni Jesus Christ ay secure na yan o sigurado na yan. Ibig sabihin, sigurado na yan, nakahanda na yan doon na tayo po ay niligtas ni Jesus Christ. No? Kasi ang ating premise nga na God is holy at walang makakalapit sa Kanya na mga makasalanan or sinners. At sinabi ng Bible na lahat ng tao ay makasalanan at hindi nakaabot sa kalaluhatian ng God. So, the requirement of God is very high. It is perfection. It is perfection.
that in the practical side, hindi natin maaabot yan. Kaya nga sa pag-ibig ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, sa mercy ng Panginoon, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ yan. Siya ay isang God, ngunit siya ay nag-take in the form of a man and die on the cross, even yung namatay siya even to the death on the cross. So, palagi po natin sinasabi yan kasi nandoon po ang ating security of salvation. Pag sinabi natin security of salvation, parang isang object yan na ipinatago mo sa isang tao. At ang tao na yan ay makapangyarihan yan. Hindi nga natin makukompare ang God sa tao kasi, pero for the purpose of illustration lang, ito ay isang bagay na ibinigay natin sa kanya. At yung tao na yan ay makapangyarihan siya, kayang-kaya, walang makakatalo sa kanya. Yun ang isang picture ng God na ibinigay niya sa atin. Kaya nga sabi doon sa Timothy na, For I believe and I'm persuaded. No? For I have believed and I'm persuaded. Yung sa kanta kasi, For I believe and I'm persuaded that He is able to keep which I have committed unto Him against that day. So, ibig sabihin, si Paul ay sabi nga, I am persuaded and I believe that kung kanino ko ibinigay ang aking salvation, ay kaya nang i-keep yan until the last day, na i-claim ko na yan doon sa langit. So, yun po ang ibig sabihin ng security of our salvation. It is an external side of our part, at tayo po ay nagtitiwala kasi po ay ibinigay na natin yung salvation natin sa Kanya, and we believe, sabi nga doon sa Hebrews na the Hebrew book is explaining to those Jews, particularly yung mga Jews na nagdadalawang isip sila, whether they will transfer from Judaism to Christianity. Because magkaiba po yung Judaism and Christianity, kasi ang Christianity po ay they believe on the Lord Jesus Christ, and our salvation is performed by the Holy God, Jesus Christ yan. It was planned by God the Father. It was performed or executed by the Son, the second person of the Trinity, Jesus Christ. And it was explained, and it was given to us, sealed to us sa atin po, at binigyan nga tayo ng parang assurance na nandoon po yon. So, in respect naman doon sa sa mga assurance naman, with respect with ang ay ibig sabihin yung pagkakaiba naman doon sa assurance of salvation. Ang assurance of salvation ay yung ating pananaw. Yan ang ating pananaw. Am I assured of my salvation? So habang naglalakad tayo sa mundong ito, dito sa makasalanang mundo ito, tayo ay nag-iisip, no? Yun bang aking pinapatago na salvation kay Jesus Christ, ay secure ba talaga yan o mapapahamak ako dahil sa aking mga ginagawa o mga sitwasyon nandito sa aking paligid habang ako ay naglalakad dito, ako ay nadudulas at ako ay nagkakasala. At sabi nga sa 1 John 1:8, pinapakita dito na ang tao po na nagkakasala pa, no? Sabi nga sa 1 John 1:8, 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. No? If we deceive. Sabi dito, if we say, kung sabi na dati na hindi tayo nagkakasala, we deceive ourselves, dinideceive na, and the truth is not in us. Pero mayroong solution din dito na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kikita po natin na hindi po perfect ang tao na naglalakad dito. So, pag hindi ka perfect, nagkakamali ka, nadudulas ka, minsan ay tumba ka doon sa putik ng kasalanan. Minsan nawawala yung ating
hindi naman nawawala. Depende sa pag-iisip at sa tulong ng banal na espiritu talaga kung paano natin tinatanggap yung ating assurance pag nagkamali ako. Ako ba talaga ay ligtas ba talaga ako o hindi ba ako ligtas? So I hope na maintindihan natin yung difference ng security of salvation. Ang security of salvation, it is not our fault. It was kept by it is being kept by the God, no? Yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, na nakatago na yan at yung ating pong person ay nandito na sa atin yan. That is the security of salvation. Na dapat, hindi natin masisisi talaga, hindi natin masabi kay Paul na hindi in-explain ni Paul yan. Kasi almost all of the writings of Paul sa kanyang epistle ay tinuturo niya na you are saved from the penalty of sin. You are being saved from, or saved talaga from the power of sin. Yun ka, kaya nga parang being ba yan o saved from the power of sin? Saved na talaga yan, pero perception natin being saved yan. Pero sa perception ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, saved yan, past tense yan. Kasi natalo na nga yung kapangyarihan ng power of sin sa iyo. Kasi napako na nga yung body of sin mo with the flesh doon sa cross at napagtagumpayan na yan. Doon tayo nagsa-struggle talaga. Are we saved from the power of sin? Kasi nagkakasala tayo eh. Pero ang explanation ko nga doon, ang difference ng isang Kristiyano ay napatay na yung body of sin with the flesh, but nandito pa tayo sa body of sin with the flesh, kaya nag-i-influence. Yan, pero wala na siyang control. At the same time, yung ating spirit component ay nabuhay na, which can communicate to God, particularly to the Holy Spirit, ay yun na yung nagko-control sa ating soul, na yun na nagdi-decide, nagwi-will sa ating mga buhay niya. Ngayon, bakit ko po nabasa, na sabi yung ano na yan? Kasi dito po sa verses nating babasahin ay nandito po yung tatlong klase ng verses, tatlong verse na nandoon ka na at wala ka pa, no? So, sabi dito sa verse 25, therefore putting away lying, sa ESV po, English Standard Version, past tense talaga ito, no? Sabi dito, therefore having put away falsehood. So dito medyo, kung mahina-hina yung English natin dito, katulad ko, hindi natin medyo nakukonfuse pa tayo kung ito ay past tense ba to? Pero ang sabi ng NASB ay, therefore having put away falsehood, past tense. Dito, therefore putting away lying. So, ano dito? Sabi nito, let each one of you speak truth with his neighbor. So, ang ano dito, contrast ito ng lying saka yung truth, no? Kasi naalala ko tuloy yung aking Hebrew na pinapanood na sabi, parang sheker at saka emet, no? Sabi, yung daw sheker ay yung falsehood na natanggal na, tapos yung emet or esher, yung emet ay parang truth yan. Kaya nga dito makikita natin na natanggal na yung falsehood, supposed to be, natanggal na yung ating pagkasinungaling, kaya ngayon tayo inuutusan ngayon na magsasalita ng truth, no? Natanggal na yung pagkasinungaling natin, pero nagsisimula na tayong magsalita ng truth. Kaya nga, nandun yung grounding doon sa natanggal na yung pagkasinungaling mo, kasi tinanggal na yan ni Jesus Christ, pero dapat ka magsalita ng truth. Verse 30, sabi niya, and do not grieve the Holy Spirit of God. Nandun yung ating imperative o utos na do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So, nandun yung past tense na sealed, nandun yung past tense, pero huwag natin i-grieve yung Holy Spirit. So, nandun yung trabaho natin, pero nandun yung assurance, no? Nandun yung security, no? Kasi ang security dito sa do not grieve the Holy Spirit by whom you were sealed by the day of redemption. Nandun yung security natin na sealyado na tayo. Explain muli natin mamaya yan. Number 32.
verse 32. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Yun ang parang dapat natin gawin. Mayroon naman ditong fact or katotohanan, truth, even as God in Christ forgave you. So, by the way, itong Ephesians ay isinulat ito sa mga Kristiyano. So, if you're not yet Christian, who you have not yet received Jesus Christ as your Lord and Savior, medyo magsastruggle tayo sa pagkakaintindi nito kasi parang maisip natin na masyado namang presantos yung mga Kristiyano o masyado naman yung mga Kristiyano na secure sila. Pero nga, parang the natural mind cannot accept the spiritual things because they are foolishness to them and they do not know them. For these spiritual things are discerned spiritually. So if you are not yet regenerated or hindi pa Kristiyano, your spiritual na pag-isip dito ay magsastruggle. And I hope na by this time ay magbubukas yan at mapaintindihan yan. So, una-una, basahin natin ng isa-isa to, i-explain natin ito. Ano ang implication nito? Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. So, ang ano nga dito, is this assurance? Is this security of our salvation? Is this assurance or is this edification of the church or the members of the church or the group of people who are called out, who are regenerated at kasama na doon sa mga tinawag ng God na naglipat na mula sa kamatayan papunta doon sa buhay, transferred from death to life. Kasi sabi dito, therefore, sabi ng ESV, therefore having put away falsehood, let each one of you speak the truth for by his neighbor, for we are one members of one another. So mayroon pagka ano dito ng purpose ay para sa members of one another, for we are members of sa church ito. So medyo bigyan natin ng pansin din yon kasi ang ano dito ay parang oil ito or parang edification. So nandoon na yung security na tinanggal na yung pagkasinungaling natin. And inutos sa atin na magsalita tayo ng truth para sa mga, kasi members na tayo of one another. Be angry and do not sin. So ito po ay parang be angry and do not sin. Ang marami pong mga interpretation nito na nabubuo sa verse 26 na to. Kasi sabi, pwede ba maging angry but do not sin? Sabi dito, parang kung ating titingnan ang grammar dito, pwede. Be angry and do not sin. Pero kung bilang isang Kristiyano ka, hindi mo ito ina-allow na ito yung parang verses mo na pwede kang magalit at pwede mong kutsain at pagalitan ang mga tao. Kasi sabi naman ito, mayroon namang illustration dito na iba na when you are angry, do not sin. So wag natin i-compare sa, kasi mayroong mga ibang tao doon na parang si Jesus Christ nga nagagalit. Ikaw ba si Jesus Christ, no? Ikaw ba si Jesus Christ na parang pwede kang magalit na pag ipagtatapon mo yung mga ginagamit doon sa economy or sa kanilang trading doon. Kung gagawin natin yan dito, baka makulong tayo. No? Hindi tayo pwedeng ganon. Dapat tayo ay mahinahon sa ating pagsasalita, mahinahon tayo. Kaya nga parang ang ano dito, this is also part of us na mga preacher din na madali ba talagang magturo ng mga tao to be very good? Yan ang tanong ko sa sarili ko rin. Madali ba talagang magturo ng mga tao to be very good? Pero hindi natin ma-accuse si Paul na kulang ang kanyang pagtuturo kasi sinulat talaga niya dito. So wala tayong magawa, we have to teach this one. Sabi dito, do not let the sun go down on your wrath. No? So ibig sabihin nito, huwag mong patagalin ang iyong puot at galit, no? Huwag mong patagalin ang iyong puot at galit. So, parang ang iyong pagkagalit na yan, kasi sometimes talaga, we must be angry sa mga kasalanan ng mga tao, although pinipigilan din natin ang ating sarili. Halimbawa po, although I hope na hindi ito makakarating talaga sa Pilipinas, na
inaalaw talaga sa US at ibang bansa ang abortion. So parang napaka-rumalduman na kasalanan yan, at sa ating sarili talaga parang magagalit din talaga tayo doon sa mga tao na inaalaw nila doon. In fact, kung makikinig ka nga sa mga sinasay ng mga presidential something or mga discussion, magagalit ka talaga din na parang bakit inaalaw nila yung batang mamatay. No, in fact, kung mabuhay nga daw yung bata, pag nalabas na, patayin pa rin eh. Sarap pa. Hindi mo ma-imagine yan na parang nandun sa loob ng tiyan, papatayin, pero mayroon pa rin na pag nakalabas, buhay pa, patayin pa rin. So, isa din sa angry din natin yan. Pangalawa, yung binabago yung ating pananaw sa sex. Kung nagkamali ba talaga ang God sa paggawa ng isang tao na babae ba talaga yan o lalaki? At kanilang ginagawang batas yan na wala nang problema doon. At hindi ko rin maintindihan. Parang nandun din yung parang parang halimbawa po, mayroong isang sinainan din na ang lalaki daw ay pag sinabi niya ang babae siya, pwede siyang mag-compete doon sa athletics, doon sa mga women's side. So, kalaking problema yan sa mga organizers ng mga athletic events ngayon. Kasi if you are male, born male, and then you claim to be female or something na hindi ko maintindihan, you cannot compete with the women. At ang masama doon, pwede ka pa talagang mag-asawa ng lalaki, babae sa babae. So, ang sabi nga ng mga ibang preacher, this is suicide yan. Suicide yan kasi kung lahat na yan naman ganun, wala na tayong mapoproduce ng mga anak. Kasi paano makakaproduce ang dalawang babae at lalaki? So, nandun din yan. At ang pinaka sabi ko nga, pwede pa yung pero ngayon parang nakikita ko na this is not only about killing, this is not about nagkamali ba ang God, pero ang pinakamahirap talaga doon, they prayed to different gods. Sabi ni God na, thou shall not know other God before me. So, hindi ko rin alam kung bakit talaga ganun talagang napupuntahan. Parang sa abortion, sa same-sex marriage, at the same time ngayon, parang parang idolatry na talaga na pwede kang manalangin sa iba't ibang God, which is the number one talaga na ayaw ng God yan, because God is a jealous God. At pinangalanan talaga niya ang kanyang sarili na my name is jealous God talaga. I will have no other God beside me. No? At yan ang palaging pinipray ng mga Israelites sa kanilang araw-araw na buhay, na sabi na Shema Israel, hear O Israel, no? Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no? Hear O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, no? So the Lord is our God, the Lord is one. Adonai Echad means one God. So if you pray to different gods, dati okay lang kasi doon sa kanilang mga celebration ay parang hindi naman sila nagpipray, pero ngayon sila nagpipray na talaga sa iba't ibang God. Patay na ang dito. Parang hintayin na lang natin na matapos na yung parang long suffering ng God at talagang ibubuhos na niya yung wrath. At the same time, talagang may galit ang God sa mga makasalanan. So, be angry and do not sin. So, napakahirap nito. Although siguro sa akin ngayon, nagpapaliwanag lang ako. I hope na hindi ako nagkakasala, na hindi na-judge ko yung mga tao. But pinapakita natin. Do not let sun go down on your wrath. Wala na yung galit ko. Sige, do not let sun go down on your wrath. Nor give place to the devil. No? Ang give place to the devil, ito ay parang pumasok ang devil sa iyong mga sarili. Na parang ang ilang illustration dito, parang binuksan mo yung door, nakapasok na yung isang foot ng devil, makokontrol ka na dyan. Kaya nga, by the grace of God, hindi ko rin talaga malaman kung paano natanggal yung mga kasalanan sa akin at sa mga ibang tao. Pero by the grace of God talaga na huwag mo sanang makapasok ang devil na makaano sa atin. Halimbawa, yung pornography, dapat talaga mag-iingat din tayo doon. Kasi kung makapasok yan, ay mahirap din yan. No?
sa atin. Hindi na natin maano yan, although manalangin tayo. Let him, dito number 28, let him who stole no longer, but rather let him labor, working with hands what is good, and that may have something to give who has his need. So, pinaka-unique din ito na utos, sabi, let him who stole steal no longer. So, ibig sabihin, inassume ni Paul na nagnanakaw. Pero hindi na magnanakaw ngayon. Pero ang sabi dito nga, tayo ay magtatrabaho. Ang purpose ng ating pagtatrabaho, hindi rin selfish, kasi meron din sinabi si Paul dito na parang maibigay mo sa mga nangangailangan sa iyo. Let no corrupt word proceed out of your mouth. Wala daw mga masasamang mga salita na nagpo-proceed, but is good for necessary edification. So, bumabalik na naman yung edification word na parang, this is a thing for the purpose of the church, na talagang magsama-sama tayo. Parang iwasan na natin ang mga salita na nakakapagsama ng mga tao, lalo na sa mga magkakapatid sa pananampalataya. That it may impart grace to the hearer. Verse 30, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So, napaka-loaded ito, because doon sa Ephesians 1:13, sabi dito sa Ephesians 1:13, in Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. So, ano po ibig sabihin na ito ng sealed, no? Sa akin po ay nakikita ko to ay meron tong tatlong component ng sealed. Una-una, parang isang component ay parang verification na authentic ito. Halimbawa, pag nagpapunta ka sa barangay, nilalagyan nila ng dry seal, no? Dry seal. Ang dry seal na yan, yun ang nagpapatotoo na, or pupunta ka sa mga offices na naghingi ka ng mga documents, halimbawa, good moral character, lalagyan nila ng seal, no? Dry seal. Ang una pong portion dito ay pinapakita na dry seal na talaga tayo ng God. Na sabi nga niya doon, yung mga pinako ko na doon sa cross, yung mga kasalanan mo, binura ko na yan, at in-erase ko na yan sa record mo, dry seal ko na yan, at pinako ko doon sa cross. Wala ka ng kasalanan. At tayo rin ay talagang bilang security, wala na tayong kasalanan. Number 2, na ibig sabihin ng selyado ay marker. Ito ay parang sinelyuhan, no? Kasi kami, nag-aral din kami ng animal science sa aming college. At the same time, nakapagtrabaho ako ng 2 years sa mga poultry and piggery farm. Binabranding din yung mga hayop doon, lalo na yung mga baka or something, yung minsan nga yung mga baboy din dito pinuputulan sa tenga, yung parang mayroon ditong kinakat na makikita mo kung ano yung brand mo, ha. Yan. Pero sa pangalan dito, parang ang seal dito na akin ka. Kaya nga sa dalawa lang klase ng tao, yung may mga seal with the Holy Spirit at walang seal with the Holy Spirit. Kung wala kang seal ng Holy Spirit, bilang tatak na sa kanya ka, kawawa ka sa judgment day, no? At hindi nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, ikaw itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Number 3, na point ko dito, na palagi kong na favorite ko, itong seal na to ay parang preservation. Kaya sa akin ang seal na to ay parang food na para hindi siya makontaminate, kailangan mo siyang isilyuhan. Yan ang medyo palagi pumapasok sa aking puso at isip, na ako po ay sinilyuhan na ng Panginoon. Kaya ang illustration ko doon sa binago na yung buhay, our body of sin was being circumcised, body of sin with the flesh, from the soul, circumcision. Ngayon, yung spirit na dating patay, binuhay. Ngayon, sinilyuhan. Ibig sabihin, sinilyuhan, parang binalot na preservation. So, although yung ating body nagkakasala, it cannot anymore contaminate doon sa ating soul talaga.
Kaya nga ang paliwanag ko doon sa 1 John 3:9 na hindi na nagkakasala, ang ibig sabihin nitong hindi na nagkakasala, yung inner na yung inner na body mo or yung silyado na body mo ay hindi na nagkakasala. Sabi dito, 3:9, whoever has been born again does not sin, for his seed remains in him and he cannot sin because he has been born again. Sabi dito sa 5:18 ng 1 John, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. So, sa aming illustration, sinilyado na to. So, the wicked one cannot touch it anymore, but this body na to, na nasa atin pa rin, ito yung nagkakasala. Kaya nga sabi ni Paul, hindi na ako nagkakasala, but yung kasalanan na nasa akin ang nagkasala. So, silyado na yan. At we believe that when we will face God, we will be silyado na tayo at nakikita yung ating yung righteousness na ibinigay na, kasi nirap tayo ng righteousness of God with the seal of the Holy Spirit. Ngayon, dito po, let all bitterness, yung mga sama ng loob, wrath, galit, anger, yung puot talaga yung wrath, yung sobrang galit, anger, clamor, and evil speaking be put away from with you with all malice. So, wala na yung dapat sama ng loob mo. No? Bilang isang Kristiyano, sabi ni Paul, hindi ako nagsasabi niyan kasi party ako, sinasabihan ako dito. Sabi, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you and will all malice. Ang clamor po ay parang slander. So, paborito nga ito sa barangay, panirang puri. Parang ganun, parang, or naghingi ka ng kulang ka ng pansin. Sumisigaw ka kasi kulang ka ng pansin. Yun ang mga, sinisiraan mo yung iba kasi kulang ka nga ng pansin. Clamor and evil speaking, put away with all malice. And be kind, no? Be kind, kindness. Dapat nandun yung kindness, tender-hearted, forgiving one another. Kung sino man nagkakasala sa iyo, patawarin mo na yan. No? Patawarin mo na yan kasi pinatawad ka na ng God. Pinatawad ka na ng God. Ngayon, bilang take out po dito, alam po natin si Paul ay, hindi natin ma-accuse si Paul na hindi tayo sinasabihan na we will aim high. Babalikan ko tong second portion ng aking title. Be grounded on the other side, but fly high. So, ang ating pong kaalaman sa Panginoon or sa God ay hindi talaga buo yan. Hindi natin talaga mapipicture yan. At we will try to picture it out, pero yun din ang isang realization ko doon kasi sa aking pagbabasa ng Biblia noon, ang aking objective ay makilala ko talaga si God ng buo at ma-perfect ko yung kanyang mga sinasabi dito. Parang ang ibig kong sabihin noon, ako ay nagagawa ng mga puzzles. Yung puzzle na may mga piece of na ibubuo mo. Tapos natutuwa ako kasi para pag nagbabasa ako ng Biblia, nakukonek ko na siya. Tapos, yumayabang ka kasi sabi mo, malapit ko nang mabuo itong puzzle ng ano ba talaga itong gospel na to at ano ba talaga itong Bible na to. At bigla na lang isinatter ng Panginoon yan. Kasi kung malapit mo nang mabuo yan, hindi mo talaga mabubuo yan. Yun ang isang natutunan ko na you cannot predict God. You cannot predict God. Hindi mo masusolve ang puzzle ng God. Kasi kung masusolve mo yung puzzle ng God, mabuo mo na, yayabang ka, at the same time, sabihin mo, ikaw na ang magaling. At si Jesus Christ or ang God ay naintindihan mo na. Hindi mo maintindihan ng God kasi siya yung God. But He will give you a picture of Himself just for you na makakasunod ka sa Kanya. Ang isang illustration ko dyan ay, ang kingdom of God ay parang nandun sa kabilang side ng wall yan. Yung wall na yan ay maraming mga butas, pero mga maliliit na butas lang yan. Yung wall na yan, pupunta ka doon sa isang maliit na butas, nakikita mo doon, wow! Secure na secure pala ang aking kaligtasan dito kasi ginawa na ng God the Father ang kaligtasan, ginawa ni Jesus Christ, secure na ito. Tapos lilipat ka ulit sa kabilang butas, si tita. Pero sabi diyan dito, dapat daw gagawa ako ng mabuti para daw ako ay
magiging maayos sa Panginoon. So, ano ngayon ang paniniwalaan mo? Itong secure na yung iyong salvation? O dapat gumawa ka ng mabuti para ikaka-glorify ng God at i-edify ang mga tao sa mundo ito? So, yun lang ang binibigay na picture sa atin. Ang ating gagawin, ang sabi nga doon, we should be biblical. We should be biblical. Pag silip mo sa isang butas, titingnan mo, anong inutos ng God dito? Pag sinabi niyang, dapat kang sumunod, talisin mo yung galit mo, Lord, dito susunod ako. Pag sinabi naman, pumunta ka naman doon sa kabilang butas, sinabi na, huwag kang mag-alala, secure na yung kaligtasan mo. Dapat mag-believe ka rin. Kaya napakahirap ma-explain sa mga tao na mahirap i-explain sa mga tao na parang, ano yung, ano yung, Adonai Ihad o our Lord is one. Tapos sabi mo may Trinity. Yun ang isang example ko doon. Na pagsilip mo dito sa isang butas, sinabi ng God, Adonai Eloheno, Adonai Ihad, isa lang ang God. And there is no other God before me. You have to believe that. There is no other God before me. Pero pag nagbabasa ka ng Biblia, sabi mo, mayroon naman mga version dito na sinasabi niya na dalawa or probably tatlo, na kasi karamihan sa mga Old Testament ay si God the Father at God the Son equal sila. So paano mo i-reconcile yan? Tapos mayroon din mga verses na si God the Holy Spirit ay God din. So hindi na natin ma-i-explain yan. Ang sabi nga ng mga great theologians, we must be comfortable with that. We must be comfortable with that. Na masanay na tayo kung ano ang tinuturo sa atin, yun ang ating susunod. Isang illustration, sinabi, Brother Carlo, sinabi mo, Jesus is God. True God, truly God, but Jesus is truly human. Anong paniniwalaan namin ito? Kasi sa ating natural mind, mahirap nating i-reconcile yan. Pag silip natin sa isang butas, kikina natin sinasabi, Jesus Christ is God na nagkatawang tao. Pag silip natin sa kabilang butas, nakikita natin na Jesus Christ is man kasi dapat niyang ma-experience yung lahat ng mga naranasan ng mga tao in all points of his life para siya talaga ang representative kasi siya yung substitute natin. We have to believe that. Kaya we have to believe in the Trinity because it is hard to explain the salvation if we do not believe on the Trinity. Kasi mayroon pong economy of God. Economy of God, there are three persons in one God, but in the ontologically speaking, yung parang being nila, they are one, they are equal, and they are coexistent. No? So, yun po. Ngayon, pagdating dito, ano ba talaga, Brother Carl, ang gagawin ko para maligtas? Susunod ko ba itong mga gagawin na to o hindi ko susundin ito? So, yun ang problema ngayon ng mga relihiyon kasi nalilito na ang mga relihiyon ngayon kasi may iba, sabi nila, ang ating kaligtasan ay hindi pa natin matitiyak hanggang hindi tayo mamamatay at nakaharap natin ang Panginoon. Kaya ang dapat natin gawin ay gagawa lang tayo ng mabuti at the same time mag-iisip tayo na ibabalansi yung ating mga gawa doon at yung ginawa nating masama, kung marami yung ating ginawa na masama, maliligtas tayo. That is not biblical. Because ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through. If you believe in me, verily, verily, or most assuredly I say to you, he who hears my word and believe in him who sent me has everlasting life and shall not come into condemnation, but has passed from death to life. Yan ang John 5:24. Paano natin i-reconcile yan? Sabi ng God, you have to be grounded on my works and my person. Dapat naka-grounded tayo, kaya nga sabi ko doon, be grounded on the other side and aim or fly high. In-explain ko yung fly ang ginamit ko, or aim or fly high kasi parang nandun yung extreme. How can you be grounded on the other side and fly high? So imposible yan. Imposible yan. Pero sinabi dito sa kaya nga minsan nakakulungkot po na mayroon po tayong, because siguro of the history na talagang in-emphasize talaga, because ang ating history ay talagang nagkaroon ng parang corruption sa ating history na parang
lumayo talaga tayo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ at ginawa ng isang ng relihiyon talaga na sila ay maliligtas talaga sa pagsunod ng mga batas. Ngayon, mayroong pinadala talaga ang Panginoon na sabi, hindi tayo maliligtas sa ating mga gawa. Even our righteousness is filthy rags. At tayo ay parang mga ligaw na tupa na nagkala tayo at ginanon tayo ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa mga Jews na ang titigas ng mga ulo nyo, nilalapit ko kayo o parang isang inahin na kinukuha yung mga chicks niya, ba't ayaw nyo? Ba't ayaw nyo? Pero sabi ni Jesus Christ, unless you will bless me or sasabihin nyo na blessed is he who come in the name of the Lord, I will not return to you. Kaya nga nalipat sa ating mga Gentiles at sa ating mga Gentiles tayo ay magpapasalamat at tayo po ay binuksan ng Panginoon. Ang point ko kanina na nalayo ako, iniibig ko sabihin, may isang relihiyon na parang talagang ini-emphasize na tayo ay maliligtas sa ating mga gawa. Kaya mayroong pumapasok, kaya nga ang mga iba talaga ay parang gusto talagang i-depend sa'yo na hindi talaga sa mabubuting gawa, nasobrahan naman. Nasobrahan naman na parang pag nagsasalita ka dito sa mga utos ni Pablo dito sa Ephesians 4, practical way, parang neglect na nila ito na parang if we will use this one, we will be going to the work-based salvation and we will abandon the grace principle salvation. Kasi dalawa lang po ang sabi nga ni John MacArthur, dalawa lang ang reliyon sa mundong ito. Nung inimbita si MacArthur doon kay Larry King, ang kasamahan niya daw, nandun yung mga pari, Hudyo, Muslim, etc. Yung mga atheist. Sabi ni John MacArthur, which is biblical, there are only two religions in the world. One, to believe on the Lord Jesus Christ, and it is the divine accomplishment. Ano ibig sabihin ng divine? Our salvation is a divine accomplishment. Ibig sabihin, ang ating salvation ay inaccomplish ng God. The Trinity accomplished, it is the divine accomplishment of God. Our salvation is through the divine accomplishment of God. And the other religions is through their works. Mamili ka kung anong religion mo. Walang problema kung anong lang religion mo. Ang isang religion, our salvation is the divine accomplishment of God. But, ang malaking but nito, we are created in the image of Jesus Christ through good works which God prepared beforehand that we should walk with them. Kaya nga hindi natin masisi si Pablo dito na parang nagkukulang siya. Kaya nakakalungkot din doon sa mga kasamahan natin sa isang Kristyanismo na nasobrahan talaga doon na hindi na sila naniniwala na tayo ay gumawa ng mga mabubuti. Kasi pag gumawa raw tayo ng mabubuti, sinisira natin yung grace principle na pag-salvation natin. Hindi po natin sinisira yan, but ang purpose nito ay for the edification of the church and to glorify the glory of God. And to glorify God na siya ay matutuwa sa atin. Kaya nga sabi dito, do not grieve the Holy Spirit of God. Paano natin mag-grieve ang Holy Spirit? Ang grieve po ay hindi po to parang galit. Ito ay grieve na may awa. Yung galit ito na may awa. Yung parang tatay na ang kanyang anak ay nagkasala, hindi niya kaagad papatayin yung anak niya. No? Kasi nag-grieve lang siya, although ayaw niya yung nagkasala yung anak na, pero mayroon siyang love na gusto niyang i-restore yung bata na yan. Ganon din ang ibig sabihin nito ng do not grieve the Holy Spirit. Huwag nating masyadong i-combine yung attributes of God. Kasi ang attributes of God, immutable ang God at hindi siya nagbabago. Pero mayroong acts of God. No? Mahaba rin siguro to, pero ang ibig sabihin yung acts of God at saka yung attributes of God, huwag natin i-combine kasi ito lang naman ang acts of God na ang spirit ay nag-grieve, although Diyos siya, hindi siya nagbabago, pero nag-grieve siya. At minsan tayo po ay parang pinapabayaan ng God. Hindi tayo ina-abandon, no? If you are a Christian, by the way, if you are a Christian, hindi ina-abandon for damnation, but you are abandoned for chastisement. Iba yung abandon for damnation, iba yung abandon for chastisement. Ang abandon for damnation, pinabayaan ka talaga hanggang hindi ka na mapapunta ka na sa impyerno, which is dak.
Didactically speaking, hindi po pwede yan kasi I have believed, I am persuaded that God is able to keep which I have committed unto Him against that day. But, kung tayo po ay i-grieve natin, siya po ay parang, pwede tayo niyang i-punish or pahirapan niya tayo kung tayo makasunod ulit sa Kanya. Ngayon, bilang pagtatapos po, kailangan natin maintindihan ito na our salvation is secure, but we should be developing our assurance of our salvation. Ang assurance of our salvation ay makukuha lamang natin yan if we are near God. Ibig sabihin ng near God, if we obey God, sumusunod tayo sa Kanyang mga utos, palagi tayo malapit sa Kanya, kasi kung hindi tayo malapit sa Kanya, nababawasan yung ating assurance of our salvation para magdududa tayo. Pero depende rin yan sa pagkaka-integrate ng God talaga dito sa ating mga puso't isipan. Kaya nga sa akin po ay dapat be grounded on your security of salvation, which was produced and planned and executed and explained to us by the Holy Trinity, but be aim high for perfection. But ang perfection natin, aiming lamang yan kasi malinaw na malinaw sa Biblia na hindi tayo talaga mape-perfect. So, bilang pagtatapos na paano ko ilalagay ito sa sentence. Ang isang sentence ito sa Tagalog or isang paragraph nito sa Tagalog. Talian mo ang iyong mga paa at itali mo doon sa ginawa ni Jesus Christ. Grounded, ang ibig sabihin ng grounded, itali mo talaga doon na hindi ka makaalis doon. Gagamit man tayo ng bakal, no? Peace of God na bakal yan na di tayo makaalis doon na our salvation is provided, planned, executed, and explained and silyado ng Trinity sa atin. Planned by God the Father, executed by God the Son, and explained to us and silyado ng banal na Espiritu bilang guarantee na makukuha talaga natin yan. Dapat nakatali yung ating mga paa doon sa doctrine na yan. Hindi tayo maski anong bagyo na lumihis sa ating buhay ay hindi natin dapat pag-iisipan na hindi tayo maliligtas. Ngayon, habang nakatali yung iyong paa doon sa grounded sa principle na yan, dapat tumalon ka ng tumalin to achieve perfection kasi yun ang utos sa atin ng Panginoon. Yun ang utos sa atin ng Panginoon na be angry and do not sin, no? Let him who stole steal no longer, but rather let him labor working with his sons what is good, that he may have things to give him who has need. Let no corrupt word proceed out your mouth, but what is good necessary for edification. Dito po ay parang mahirap ipaliwanag yan, but be contented and be familiarized na yun talaga ang utos sa atin ng Panginoon at yun ang talaga ang sinulat ng Bible na you should be grounded. You have to know your security of salvation, but you should aim high na makagawa ng mabuti para yung assurance mo ay hindi ka magdududa habang ikaw ay naglalakad dito. Ang assurance naman na binibigay ng Panginoon for our good din yan. At the same time, for the good of the members of the body of Christ, which is the church. Kasi sabi niya dito, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Nag-i-integrate tayo doon. Kaya we should love God, we should love our neighbor. Dapat maintindihan natin yan na mayroon po tayong direction, mayroon tayong binibigay si Paul na parang ito yung mga standard na dapat abutin natin. Pero ang assurance natin mga kapatid, ang assurance natin bilang grounding din talaga. Ang assurance natin is not because of our perfection. This, sabi nga ni John MacArthur, not perfection but direction. Hindi natin titingnan yung ating mga performance sa ating assurance, but titingnan natin yung ating desire. Do you desire to believe in the Lord Jesus Christ? Do you desire to follow Jesus Christ? Do you desire to obey Him? Pag ang desire mo to obey Him, to follow Him, nandoon po yung assurance mo. Huwag mo masyadong tingnan yung bilang grounding din na parang, bakit ako mas magaling siya sa akin? Mas magaling yun sa akin. Siguro ako ay hindi ako masyadong assured. Assured siya. Hindi po yan. Titingnan mo ngayon, huwag kang malungkot. Ang titingnan mo ngayon, ang tanong mo sa sarili mo, do I desire to follow Jesus? Yan. Do I desire to obey Jesus? Pag ang tanong mo doon ay, ang sagot mo doon ay yes.
you are now assured, more assured of your salvation. Kasi ang ating works ay hindi natin maasahan yan kasi even our hearts is deceitful above all things. Even our hearts is deceitful above all things. Pero ang pinaka-bottom pala dyan, you have to believe that God plans your salvation, executed your salvation, and explain your salvation, and put the assurance in your heart. At manalangin tayo sa Panginoon na talagang bibigyan na tayo ng unawa, illumination, at tayo ay assured sa ating kaligtasan. Kung mayroon man dito na hindi pa nakakatanggap or hindi pa nagsisi sa kasalanan at lumapit sa kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, you have to consider this one, that you cannot be saved by your religion, you cannot be saved by your works, you cannot be saved by joining some organization, you cannot be saved by listening to the sermons, but you will be saved if you believe on the Lord Jesus Christ. Verily, verily, or most assuredly, I say unto you, he who hears my word and believe on him who sent me has everlasting life, and does not come into condemnation, but has passed from death unto life. If you believe on the word and Jesus Christ, that he is the Lord, and God raised him from the dead, you will be saved. Let Jesus save you. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Lord, at humingi ng tawad sa aming mga kasalanan na kami, Lord, ay hindi nakakasunod sa iyong mga inuutos sa amin. Kami ay minsan ay pumapalya, ngunit kami, Lord, ay naniniwala na bibigyan mo pa kami ng chance na makasunod nito, Lord, upang mag-glorify ka po, Lord, at kami, Lord, ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa mga tao po makikinig, ikaw din, Lord, ang magbigay sa kanila ng desire to follow Jesus, to obey Jesus, at to obey God. At the same time, maging grounded na kami, Lord, ay yung iniligtas, di dahil sa aming mabubuting gawa, di dahil sa aming mga maayos na pag-uugali, ngunit dahil mahal mo kami, at kami, Lord, ay binigyan mo ng grasya at mercy, at kami, Lord, ay iyong pinatawad. Salamat muli, Lord, sa faith na to, Lord, na binigay mo sa amin, at sana, Lord, ang mga tao po, Lord, ay mabigyan din po ng more faith to believe on the Lord Jesus Christ, and kanilang salvation ay secure, ngunit they will aim high to glorify, Lord, by obeying your word, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus Christ, our Lord. Amen. God bless po.